Good day mga ka-works. For today's video, ay meron na naman akong gagawing modification para sa chassis ng KLX 150 kasi pinapanglaro. Ipapakita ko sa inyo. So ito yung chassis, nakalas na yung makina. Yung problema nito mga ka-works, itong chassis niya na-bend na kasi pinapanglaro. Kung napansin niyo yan, ayan, medyo nakabend na siya ng konti. Kabilaan. Ayan. Naitutulak siya. Kasi ang problema nito mga ka-works, ang problema nito, hindi ito magkasalubong yung dalawang tubo na to. So yung bigat na galing sa likod, sa may suspension sa likod, at saka dito sa harap, dapat nagsasalubong silang dalawa. Ang problema, may agwatan siya. Tapos manipis lang itong chassis. Kaya mabilis siyang mabend. Kung sa bagay, hindi naman ito nakadesign para sa pang motocross. Kaya lang, pag dito sa atin, ginagawa na itong pang motocross. Kaya ngayon, lalagay ko ng sapi mula dito sa taas hanggang dito para tumibay siya. So, sa loob ako maglalagay ng sapi. And then, ito naman, ganun din. Kasi napuputol yan dito. Dapat ito may sapi rin ito sa loob. Hanggang dyan sa ibaba. So yun mga ka-works, samahan nyo ako at papakita ko sa inyo kung paano ko gagawin ito. So ayan mga ka-works, gawaan ko muna siya ng pattern para dito. Hanggang dito sa taas na to. Isasapi ko siya. Lalagyan ko siya ng yung halos dikit lang dito pero hindi naman siya didikit. Para tumibay yung part na to. Mahawakan niya ng maigi, hindi siya maglundo. So ito na guys yung pattern. Ilalagay ko dyan. So, ganito kakapal yung gagamitin ko. Yan.
So ayan mga ka-works. Yan yung sapi. So pupulweld na lang yan para ayos na. So ayan mga ka-works. Tingin ko hindi na yan basta-basta mabaluktot dahil may suporta siya galing dito, galing din sa baba. Hindi na kailangan lagyan ng suporta lahat. Yung importante yung connection dito sa kabilang tubo na to at saka ito. Kasi yan lang yung magsasalubong yung lakas, yung puwersa dito sa shock at saka itong fork. So yan yung dapat na sapian kasi ito yung part na malambot dito, matigas na yan dito at saka dito. Kasi may mga bracket sila. So itong gitna na to wala, bakante. So ito lang yung sapian natin. Tapos ngayon mga ka-works, ito pang ilalim. Ito sapian din natin ito. Kasi ito napuputol siya, nahuhugot, nahuhugot siyang ganun sa mga dugtungan. So yan yung mga meron ng mga bakat na po pwedeng dyan na magsimula yung pagkaputol niya.
So, yun na, tapos na mga kaworks. Kailangan palamigin ko na lang ito. At saka, linisin. Ayan mga kaworks, linis na lang. So, okay mga kaworks, sukat mo natin yung tangke. Kung kakasya ba o hindi. So, sana kumasya. So, yan. Shoot sa mga kaworks. So, ayan yung sapi natin mga kaworks. Sapi na lang ito ng guma. Dito sa part na to, lagyan na lang ng guma kabilaan para hindi magasgas yung tangke. Ayun. Siguro hindi na yan basta-basta na mababaluktot, no? Kasi sapian na natin yung kanyang part na ano. So, yun, ganun lang pala. Ipapakita ko sa inyo mga kaworks yung aking, ayan, yung sinapi ko. So, ito. Yan o. Para sa mga may KLX na gustong, ano, patibayin. Yan o. Gusto nyong ipanglaro, pang jump yung mga KLX ninyo. So, yan ang pinaka-the best. Kasi ito, yan, katulad niyan, meron na siyang kuha dito at saka sa ilalim. Hindi na kailangan kasing lagyan yan lahat ng all the way. Kasi ito, matigas na ito dito eh. Ayan, oh. Meron niyang bracket. Ganon din dito sa lugar na to. So, ito talagang lugar na to ang bakante. Kasi, ayan, makita nyo. Ang layo niya, no? Oh. So, ito yung bakante na to. Mahina yan. Yan yung nabibend. Kaya yan, sinapian natin. O, yan. So, hindi na yan basta-basta mababaluktot. Matibay na siya. Medyo bumigat ng konti yung motor. Pero konting-konti lang naman. Ganon din dito sa ilalim mga kaworks. Kaya kayo may mga KLX, kailangan sapian nyo rin talaga itong ilalim na to. Yan. Kasi napuputol din yan dyan. Yan. Napuputol yan malamang dito. Yan sa may dugto, sa may bolt na yan. Kasi ito makina ito dito eh. Bracket ng makina yan eh. So matigas yan dyan. Dito. At saka yung dito na part. Yan yung napuputol. Kapag na-overjump palagi. So medyo malakas na yung motor na to kasi loaded din yung makina. Kaya medyo malakas din yung rider niya. Sa kaya naniguro na siya. So, sa inyo ng mga kaworks,
kung meron kayong KLX na panglaro, bago niyo ipasabak sa laro, kasapian niyo muna kasi madideform talaga yung chassis niya. So, yun lang muna mga ka-works for today's video natin. At palike and share na rin ang aking mga video. At saka siyempre, pa-subscribe na rin kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube. So, para makadagdag naman sa aking mga subscriber at lumaki naman yung aking YouTube. So, yun lang. Maraming salamat sa inyong panonood at bye-bye.